Jesus! Jesus! Malakas ang diwa, ngunit mahina ang katawan. Kung totoong anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito sapagkat ika'y nagugutom na. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kalokohan yung sinasabi mo, Jesus! Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka! Sapagkat nasusulat, magpapadala ang Diyos Ama ng mga anghel na magliligtas at mag-aalaga sa iyo. Wala kang dapat ipagkalala, sapagkat ikaw ay maliligtas na. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Jesus! Jesus! Hindi ka ba natatakot na mamatay? Lahat ng kapangyarihang ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayo na rin ang kaluwalhatian. Sambahin mo lamang ako. Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos lamang ang dapat sambahin, at siya lang dapat ang iyong paglingkuran. Jesus! Hindi dito natatapos ang lahat ng ito! Tatandaan mo ito! Simon, Santiago, nakita na namin ang Mesiyas. At sinong Mesiyas naman ang inyong nakita? Mabuti pa ay tumulong na lang kayo sa pangingisda. Ikaw si Simon, na anak ni Juan. May papangalan ko sa iyo ay Pedro. Sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Felipe, sumunod ka sa akin. Opo, Panginoon. Bartolome, natagpuan ko na si Jesus na taga Nazaret. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kasulatan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Masdan niyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya. Paano niyo po ako nakilala? Bago ka pa tawagin ni Felipe ay nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Hoy! Asay buwis! Ulo pa to ah! Asay pa iba? Ito lamang ang meron ako. Mateo, sumunod ka at maglingkod sa Opo, Panginoon. Ikaw lamang ang aking kalawakan, ikaw lamang ang buhay pumipintig sa bawat sandali dahil ikaw Pero, lamang ang nais ko pong sumama sa inyo. ano ang iyong pangalan? Judas po. Judas Iscariote. Maging mahabagin kayo katulad ng inyong ama. Huwag kayong humaton at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin niyo ang inyong mga kapwa at kayo'y patatawarin ng Diyos. ang tangi kong pag-ibig sa puso'y lagi. Sa
Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kang pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng mustasa, ay masasabi mo sa bundok na ito, lumapit ka mula rito hanggang doon at ito'y lalapit, at sa iyo'y walang mangyayari. aking wagas na pagsinta. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinihirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y makakalaya, at ang mga bulag ay makakakita. Kalawakan, ikaw lamang ang buhay pumipintig sa bawat sandali. Meron dong lalaking dukha ng pangalan ay Lazaro. Siya'y puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mumong nahulog, mula sa pagkainan ng lalaking mayaman. Ikong pag-ibig ay ligayang kay tamis, kaya't sana'y yumapat. Sinugo ako ng Panginoon upang palayain ang mga naapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kung papaano ako nakikilala ng Ama ay gayon din naman nakikilala ko ang Ama. Inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron din ako mga tupa na wala sa kawan na ito. Ngunit sila'y dapat ko ring dalhin at giringin nila ang aking tinig. Ikaw lamang ang aking kalawakan. Mabuhay ang anak ni David! Hosanna! 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 Mabuhay ang anak ni David! Hosanna! 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 Mga lapastangan! Magyaw lapastangan ng templo ng Panginoong Diyos! Sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan, ang bahay na dalanginan. Ngunit anong ginawa niyo? Ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw! Napaangas! Tingnan mo ang ginawa mo! At hindi wala ang mapapakita mo para maayos mo ang mga ito! Sa inyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Naiimpang ka na ba, Jesus? 46 na taon ay tinayo ang templong ito, at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Kayong mga hangal, hinahadlangan niyo ang mga tao upang hindi mapagharian ng Diyos. Saban ninyo, mga bulag na taga-hakay. Kayo ang mga hangal. Ang mga katulad nyo ay mga libingang pinaputi. Maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan. Sa paningin ng mga tao ay mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, puno kayo ng pagpapaibabaw at kasamaan. Hindi na dapat natin palagpasin ng kalapastanganan ng Jesus na yan. Panahon na upang maitigil ang kahibangang bumabalot sa bayang ito.
matinding pangangailangan ako pinatawag nyo sa oras ng ating pamamahinga? Isang kaganapang hindi na kailangan ipagpabukas pa. Ang kaganapang si Jesus ng Nazareth. Kamahalan. Shalom, Palashe. Shalom, Palashe. Gano'n na lamang ba kalaking suliranin ng taong ito at kailangan paggabalain ng ating pagpapahinga? Ano bang ginawa ng taong ito? Gumagawa ng kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y ating pababayaan, mananampalataya ang lahat sa kanya. Paririto ang mga Romano at wawasakin ng templo, pati na rin ang ating bansa. Kung gayon, ipadadakip ko si Jesus ng Nazareth, 10 ng kanyang mga alagad. Patawad, kamahalan. Ngunit tinangka na naming ipadakip si Jesus. Ngunit sadyang mailap ang sinasabi nilang Heso Kristo. Maging ang kanyang mga alagad at mga disipulo ay sadyang itinatago sa amin si Jesus. Maging ang kanyang mga kawal ay sadyang naniniwala na sa mga aral at winiwika ni Jesus. Mahal na eskriba, tila bagay ika'y nahihirapan na pakilusin ang ating mga tauhan. Kaya mo pa ba? O kailangan ka ng palitan? Ngunit kamahalan, hindi mo ba nakikita na ang taong ito ay may kapangyarihang paikutin sa kanyang mga palad ng taong bayan? Hihintayin pa ba natin na ipitan niya sa atin, laban sa atin, ang ating mga mananampalataya? Hayagan ang kanyang pagbatikos sa ating mga alagad ng Diyos, kamahalan. Pinagbabantaan niya ang mga tao laban sa atin. Tayo raw ay mapagmataas at mga ulupong. O kainika din naman niya, kamahalan, nawawasakin niya ang templo ng Panginoon at magtatatag siya ng kaniyang templo. Gayon din naman ang kanyang pagwika na siya daw ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang bukal ng tubig na nakapapatid sa uhaw ng mga tao. Winika din naman niya na magtatatag siya ng isang kaharian na para sa mga makasalanan at para sa mga may sakit. At lahat ng iyan ay magaganap sapagkat sinabi niya sa kaniyang mga alagad na siya ay ang anak ng Diyos. Kalokohan! Isang bulang propeta ang Jesus na yan! Masdan mo, bayan ng Siyon! Dumarating ang iyong hari! Siya'y makapagkumbaba, nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Dumarating dito sa Jerusalem, marami ang sumalubong. Lahat ay may hawak ng balaspas at naglalatag ng mga balaban. Ano ang kanilang mga sigaw? Purihin si Jesus! Purihin ang anak ng Diyos! Purihin si Jesu Kristo! Kamatayan! Kailangan mamatay ng Jesus na yan! Pinag-uutos kong dakpin si Jesus ng Nazareth sa salang pagpapanggap na hari at anak raw ng Diyos. Siya rin ay lumalabag sa ating mga kautusan. Tapos na ang pagpupulong na ito. Magaling kamahalan. Ang kailangan na lamang nating isipin ay kung paano natin pagpaplanuhang hulihin ang Jesus na yan. Magiging matagumpay tayo sa pagdakip sa Jesus na yan kung gagawin natin ito sa kadiliman ng gabi. Ngunit ipagtatanggol siya ng kaniyang mga alagad. Paano ang gagawin natin doon? Kamahalang Kaipas, may naghahanap po sa inyo. Sino ka? Ako po. Ang pangalan ko po ay Judas Iscariote. Ano po bang may bibigay niyo sa akin kung ipinagkalulu ko po sa inyo si Jesus ng Nazareth? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, kamahalang Kaipas. Sapagkat umaayon sa atin ito. Mabuhay ka,
Ano kayang gagawin ng Panginoon? Panginoon, kayo po ba maghuhugas sa aking mga paa? Hindi mo pa naunawaan ang aking ginagawa ngayon. Ngunit mauunawaan mo rin. Hindi po. Hindi niyo po maaaring hugasan. Kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Kung ganoon, huwag lamang po ang aking paa, kundi na rin ang aking kamay at ulo. Ang nahugasan na ay di na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Kung ako nga na inyong Panginoon na hinaghugas ng inyong mga paa, kayo man din ay dapat maghugas ng paa ng isa't isa. Nagbigay ako sa inyo ng halimbawa upang gawin ninyo ang aking ginawa. Sa gabing iyon, pinagsaluhan nila ang tinapay at alak, hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang tanda ng bagong tipan.
aking mga apostol. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinubuhos para sa aking pagpapatawad ng kasalanan. Tunay na sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Panginoon, ako po ba? Di maaaring mangyari iyan. Sino pong tinutukoy ninyo? Kung sino ay pagsasawsaw ko ng tinapay sa basong ito, siya ang magkakanulo sa akin. Ako po ba? Ikaw na ang nagsasabi. Gawin mo na ang gagawin mo. Panginoon, iwanan man kayo ng lahat, pero hindi po kita iiwanan. Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayong lahat at pinagkaloob ito sa kanya. Ngunit hinalangin ko na wag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Panginoon, handa po akong mamatay at makulong kasama ninyo. Pedro, sinasabi ko sa iyo, bago tumilawak ang manok sa araw na ito, pakikatlo mo akong ikakatwa. Isang bagong utos ang binibigay sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din mag-ibigan kayo. Sapagkat kung kayo'y mag-ibigan, malalaman ng lahat ng mga alagad ko kayo. Ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos mamatay na. Maghintay kayo rito at manalangin. Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras na ang anak ng tao ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Nandito na tayo. Kung sino ang hahalikan ko,
siya ang dakpin ninyo. Magandang gabi po, Guro. Ayun! Dakpin ninyo sa Jesus ng Nazareth! Ah! Ah! Balik mo ako nalagyan ng iyong tabak. Ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay bibigyan niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel. Ngunit paano mangyayari ang kasulatan kung hindi ito mangyayari? Kamahalan kay Paz. Ikaw ba si Jesus ng Nazaret? Marami ka nang sinasabi sa mga tao. Sabi mo nga sa akin, ikaw ba ang Mesiyas? Ba't di ka sumasagot? Di mo ba alam? May karapatan kaming hatulan ka! Kung sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, hindi niyo rin ito paniniwalaan. Kung gayon, malinawan natin. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Ikaw na ang nagsasabi. At sinasabi ko sa iyo, darating ang araw na makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating sa mga lapaak ng langit. Kalabastanganan! Ang dami ng sinabi ng taong ito! Anong patotoo pa ang kailangan natin? Kamatayan! Kamatayan para kay Jesus ng Nazareth! Kung gayon, dalhin siya kay Pilato. Hindi ba kasama ka ng taong iyan? Isa ka sa mga alagad niya, di ba? Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi. Sigurado ako. Nakita kita kanina. Kasama ka niya. Hindi. Hindi ako kabilang dyan. Totoo. Halata sa pananalita mo. Isa ka sa kanila. Hindi. Hindi ko kilala ng taong yan. Nakakalunod. Ang hirap huminga. Ang dilim na nakabalot sa buong katawan. Sumasakal sa aking kaluluwa. Di makapiglas sa aking nanghihinang diwa. Aasa pa ba? Sa kung anong natitira. Kakapit sa akin. At sa magtitig sa natitira. Judas, kung patuloy kang susunod sa aking mga aral, tunay na ikaw ay alagad ko. Makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Juan, Felipe, Mateo, nasaan na ang mga kaibigan ko? Oo, isa akong duwag. Hindi ako karapat-dapat na tawaging Pedro. Hindi ako karapat-dapat na ituring na isang kaibigan. Ang ipapangalan ko sa iyo ay Pedro. Sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao.
langham ng araw sa pag-ihip ng hanging kahapunan. Balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandar, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay, sa palad mo. Hindi ko na kaya! Ayoko na! Anong paratang andala ninyo laban sa taong ito? Kunin niyo siya at hatulan ayon sa iyong kautusan. Na walang karapatang pumatay ng mga tao. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ito ba ay sinasabi mo mula sa iyong sarili? O may ibang nagsabi sa iyo patungkol sa akin? Isa ba akong Hudyo? At pinadala ka ng sarili mong bansa, pati na rin ang mga pinunong seserdote? Ano ba ang nagawa mo? Ang aking paghahari ay hindi para sa sanlibutan ito. Kung ang aking paghahari ay para sa sanlibutan ito, makikipaglaban ang aking mga lingkod upang hindi ako maibigay sa mga Hudyo. Ngunit sa ngayon, ang aking paghahari ay hindi mula rito. Kung gayon, ikaw ba ay isang hari? Ikaw na ang nagsabi na ako ay isang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak. At sa kadahilan ng ito, narito ako sa sanlibutan, ang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isa na nasa katotohanan ay dumirinig sa aking tinig. Ano ang katotohanan? Wala akong makitang kasalanan sa kanya. Ngunit, ipahahagupit ko na lamang siya at palalayain. Hari ng mga Hudyo! Narito na ang katapusan ko. Pag-ibig ang siyang pumuha sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumaop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't Narito! magtulungan. Hahandog namin sa'yo, mahal na hari! Ay Ang huwag corona limutin ng iyong karyan! Diyos ay pag-ibig. Mahal na hari! Diyos ay Saan ka ba nagmula? Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi mo ba alam na ako ang may kapangyarihan na ipapako ka sa krus? At kapangyarihan na palayain ka? Hindi ka magkakaroon ng anumang kapamahalaan laban sa akin. Malibang iba ito sa iyo mula sa itaas. Dahil dito, ang nagbigay sa akin sa iyo ay higit pang makasalanan. Kung palalalayan mo ang tao ito, hindi ka kaibigan ng sasama. Kung kahit ang hari ng siwa ng kanyang sarili, siya ay nagsasalita na may may sasama. Tignan niyo ang inyong Panginoon! Alisin siya! Alisin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba ang inyong hari? Wala kaming hari maliban kay sasama. Pag-ibig ang siyang pumuha sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tunay na sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Babae,
Narito na ang iyong anak. Anak, narito na ang iyong ina. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nauuhaw ako. Naganap na. Ama, pinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking espiritu. Minsan pa'y ituyan ka, awitan ka, di ko mananabata, puso ko'y lumuluha sa iyong pag-iisa. Sasamahan ka at hihilom ang sugat ay
tapos na. Masdan natin ang ating daigdig, ginawang tahanan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon, nabalungan ng kadiliman at nauhaw sa pagmamahal. Damhin natin ang kalooban, ginawang himlayan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagsapit ng sigwa at tag-init sa ating buhay, nawala ng mahalay at nanlamig sa pag-ibig. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas, kapayapaan at dangal isinag mo, at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Ang tawag ni Jesus pakinggan, isa buhay natin itkin ang kaharian. Magpawi ng gutom, sa uhaw magpainom, sa nasugatan ay magpahilom, sa may sala magpatawad. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas, kapayapaan at dangal isinag mo, at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Kaharian ng may kapal, sumasa atin na sa pamamagitan ni Jesus. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas, kapayapaan at Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas.
kwento ni Jesus ay hindi nagtatapos sa krus. Ito ay nagpapatuloy sa bawat pusong naniniwala, nagmamahal at sumusunod sa Kanya.